Para po sa ating Sunday School, tayo patuloy sa serye na pinamagatang Singing with Grace in Our Hearts. At dito nga ay inaaral natin ang isang bahagi ng ating pagsamba na tayo ay mag-aawitan. At sa ating Confession of Faith, binabanggit na ito ay isa sa ating mga gawain sa pagsamba at mayroong pagdidiin na hindi lamang ito pag-aawitan kundi singing with grace in our hearts, na may tunay na pasasalamat, taus-puso at may pagkilala ng biyaya na natanggap natin, kaya tayo ay may tunay na pasasalamat sa ating pag-aawitan. At ito nga ang isa sa mga daan, hindi lamang na tayo ay magbigay ng papuri sa Panginoon, hindi lamang na ito'y gumagabay sa atin itong mga awit na bigyan tayo ng mga kataga na masasabi sa Panginoon sa ating mga papuri, kundi ito'y naglalapit sa atin, mas lalong idinidiin sa ating mga puso ang mga katotohanan na ating pinapahalagahan na katuruan ng Biblia. At yung pag-aawitan, mukhang ito ay dinisenyo mismo ng Diyos na maging bahagi ng ating pagsamba upang ang mga katotohanan tungkol sa Kanya, ang kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, kapag ito ay inaawit, ay mas lalong na itatanim sa ating puso at magkaroon tayo ng kaligayahan na ang mga bagay na ito ay totoo, ay itong mga pangako ng Diyos ay Kanyang tinutupad, ang Kanyang pagliligtas ay dakila, kaya't habang mas lalo nating itong nauunawaan, sa pamamagitan ng pag-aawitan, lalo itong nailalapit sa ating puso. Ngayon nga ang ating aralin na particular na awit, itong ginagawa natin sa serye na ito, ay tumitingin tayo ng ilan sa mga naging beloved hymns in history sa pagsamba ng Reformed churches. At ngayon nga ang ating titingnan ay itong awit na Come Thou Fount of Every Blessing. Itong awit na ito, kung di nyo alam, ito yung linya, Come Thou Fount of Every Blessing, tune my heart to sing Thy grace, streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise, teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above, praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's unchanging love. So ito yung unang stanza, at siguro nakikilala nyo ang awit na ito. Mamaya, dadaanan natin yung buong awit. Ngayon, magkaroon muna tayo ng pasimulang mga detalye tungkol sa awit na ito at tungkol sa manunulat. Ito ay sinulat ni Robert Robinson. Itong larawan na ito, ang kilalang earliest na portrait of Robert Robinson. Siya ay pinanganak noong 1735, September 27, at siya ay namatay noong 1790, June 9. So, siya ay 55 years old. So, ito ay madalas na makita nating nagkakataong ganyang bandang age ang madami sa mga teologo na namamatay. Si John Calvin, si Jonathan Edwards ay nasa ganitong edad din. Siguro nung panahon na yon, ganito lang talaga ang siguro abot din ng medical na capacities nung panahon na yon. Kaya ang mga kanilang kinakamatay minsan ay mga simple lamang na sakit. Halimbawa si Jonathan Edwards ay namatay dahil sa isang complication sa vaccination. So nung siya ay siya ay nanguna na magpa-vaccinate, ay nagkaroon ito ng complication at yun, nagtawag na siya ng kanyang mga anak para mamaalam. Ganoon nung panahon na iyon, nung panahon nila hindi pa malinis ang tubig. Yung mga edad nila nasa ganito ang range ng kanilang buhay. At ito nga, pinanganak siya noong 1735 sa Swaffham, Norfolk, England, into a Church of England family of modest means. So yung kanyang pamilya ay miyembro ng Church of England, at sila ay hindi naman masyadong mayaman. Noong 1740s, so siya ay mga 5 years old, nagkaroon na siya ng Latin school education. Nag-aral siya noong
languages at nagpakita siya ng strong aptitude early on, especially in languages. May ganun naman normal itong education sa kanila na maaga pa lamang ay nag-aaral. At ito talaga ang kanilang mga inaaral, Latin. So hindi naman yan necessarily a special gifted school. Ganito ang normal na pag-aaral sa kanila. Pero siya ay nagpakita ng strong aptitude noong bata pa lamang siya. Noong 1752, sinabing narinig niya si George Whitefield sa London. Kung kilala niyo si George Whitefield, siya yung isang mangangaral na nag-iikot. Siya yung isa sa mga kilalang figures ng tinatawag na Great Revival na nagpalaganap ng Kristyanismo sa marami. At sinasabing si George Whitefield kapag siya ay nangangaral, talagang dinudumog ng mga tao, iniiwan ng mga magsasaka ang kanilang mga gawain kapag nabalitaan nila na nandun si George Whitefield. At may mga tanyag na tao na talagang pupunta sa kanya para siya ay pakinggan. At ito daw si Robert Robinson ay sinubukan niyang umattend, actually na gusto niya sanang hamakin yung mga tao dahil sa kanila nakikita niyang giddiness sa kanilang pananampalataya at gusto sana niyang pagtawanan, kaya siya pumunta. Pero ito daw ay nakaantig ng kanyang damdamin yung pangangaral ni George Whitefield at simula noon nagkaroon siya ng pagpapatuloy sa pananampalataya. Ito ang kinikilala niyang panahon na siya ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya noong 1752. Noong panahon na yon, nagsimula siyang sumama doon sa mga Methodist circles. Si George Whitefield ay Methodist at sumama siya sa mga ganoong pagtitipon siya inimbita nung kanyang mga sinamahan na siya'y mangaral. At doon pa lamang nakitaan siya ng talento sa pagsasalita sa kanyang zeal and youth ay nagustuhan ng kanyang pangangaral at siya nga ay naging isang mangangaral nung panahon na yon. So, yung 1757, yun yung sinasabing taon kung saan ginawa niya itong awit na ito, Come Thou Fount of Every Blessing. At actually itong si Robert Robinson, ay ito ang pinakakilala tungkol sa kanya. Halos walang ibang alam tungkol sa kanya generally, kundi na siya ay ang nagsulat ng Come Thou Fount of Every Blessing. Wala rin masyadong ibang awit na ngayon inaawit pa na kilala na siya ang nagsulat. Ito ang pinaka nanatili sa mga gawa ni Robert Robinson, ang kanyang pagsusulat ng awit na Come Thou Fount of Every Blessing. Pero ipagpatuloy lang muna natin yung iba pang mga pangyayari sa kanyang buhay. Sa 1758, ito nga, nag-preach siya sa Methodist circles and gains recognition as an effective lay preacher. So nangyari yun noong 1758. Pero noong 1758 to 1759, he moves towards Baptist convictions and is baptized by immersion. Doon din, eventually, he accepts a call to serve a Baptist congregation in Cambridge. Sa mga inaaral nating mga manunulat ng himno, ito ang unang Baptist na nakita natin, ay si Robert Robinson. Siya ay galing sa mga Methodist circles nung una, pero nagkaroon siya ng mga Baptist convictions at siya nga ay eventually nagpabaptize by immersion. Noong panahon niya, ang tingin sa kanya ng mga tao, ang pagkakakilala sa kanya ay ang isang magaling na mangangaral. Hindi pa tanyag ang kanyang pagsusulat ng himno. Sa atin, yun lang ang alam natin sa kanya. Siya ay yung kanyang awit na Come Thou Fount of Every Blessing. Pero nung panahon niya, ang kanyang ministeryo, ang hinahanap sa kanya ng iglesia ay ang kanyang pangangaral. Noong 1761, he was ordained as minister in that church and he served there until his death. So, ito ang kanyang naging buhay nung siya'y napunta sa Baptist Church. Nag-serve siya doon sa Cambridge simula 1761. Simula noon ay siya'y nagpatuloy na hanggang sa kanyang kamatayan bilang isang mangangaral doon sa Baptist Church na iyon.
kung pupunta kayo sa Wikipedia, merong entry doon tungkol sa awit na "Come Thou Fount of Every Blessing." Sasabihin na ito ay sinulat ni Robert Robinson, at merong sasabihin na isang kwentong kilala tungkol sa awit na iyon. Ito ay laging ikinakalat tungkol sa awit na "Come Thou Fount of Every Blessing." Ito daw si Robert Robinson ay eventually tumalikod sa kanyang pananampalataya, pero habang siya ay nakasakay sa isang stagecoach kasama ng iba, ay merong nagbahagi sa kanya nung awit na "Come Thou Fount of Every Blessing." At sinabi niya na ako ang nagsulat ng mga salitang yan. At sinabihan daw siya ng babae na hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin ang streams of mercy. They still have never ceased. At simula daw noon, nagkaroon siya ng pagbabago. Ito ay mukhang isang legend, isang folktale na na-develop lamang. Siguro natuwa yung mga tao dun sa salita na "prone to wander" sa lyrics ng kanta, at ginawa nila ng kwento na si Robert Robinson mismo ay prone to wander. Pero ang makikita nga natin sa tala ng kanyang buhay, nung siya ay naging pastor, hindi na siya tumalikod doon at namatay siyang pastor ng isang Baptist church. So, hindi natin makita kung saan pwedeng nangyari yung supposed na kwento na yon. So, ito ay isang legendary folktale, probably na nung nagkaroon ng mga devotional legend. So, halimbawa may gumawa ng Our Daily Bread, tapos gusto nilang gumawa ng inspiring story tungkol sa "Come Thou Fount of Every Blessing." Yun, siguro na ikatha nila yung ganong kwento, pero hindi ito nangyari. So ito ay ginawa ni Robert Robinson, at ito nga ay nagkaroon ng influence sa marami. Hanggang ngayon, ito ang isa sa mga paboritong awit ng marami. Si John Newton, yung nagsulat ng Amazing Grace, minsan sa kanyang mga sulat ay kinukot niya yung lyrics ng "Come Thou Fount of Every Blessing." At ilang bahagi ng Amazing Grace ay makikita nating mukhang inspired by this song, "Come Thou Fount of Every Blessing." So, ano ba ang meron dito sa awit na ito? Ito nga ang ating pinakapaksa. Ang nais nating makita ay kung ano ang naituturo sa atin ng awit na ito. Sa ating mga pag-aaral noong nakaraang linggo, nung mga naunang linggo sa serye na ito, nakita natin na hymns have helped believers through history to press biblical doctrine into their hearts. Mas lalong maidiin sa kanilang puso ang mga katuruan ng Biblia. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng awit. At last week, ang tiningnan natin ay yung awit na "Rock of Ages." At nakita natin kung paano ito ay nakakatulong para sa mas malalim na pag-unawa doon sa doktrina ng justification by faith alone. Ito man ay isang maikling awit lamang, na kilalang awit, pero malalim na doktrina na ang magaling na naipapaliwanag ng awit na iyon, maging sa mga masilimuot na maliliit na detalye ng doctrine of justification by faith. Ang awit na iyon ay nakakapagturo with accuracy, at sa pamamagitan nga na ito ay isang awit, mas nailalapit sa ating puso yung katotohanan na we are justified by faith alone. Ngayon naman, ang ating titingnan na "Come Thou Fount of Every Blessing", ang nais kong makita natin dito ay kung paano ito ay nakakatulong for deeper understanding of the Christian's experience of sanctification. Yung sanctification na gawa ng Diyos na pagpapabanal. Sapagkat nga ang kaligtasan ng Diyos sa justification, ito ang isa sa mga pinakadakilang biyaya na natanggap natin. At sinasabi nga sa Belgic Confession na sa ating buong buhay nakakapit tayo sa pundasyon na iyon, dahil hindi tayo makatatayo sa harap ng Diyos maliban sa katwiran na ibinihis sa atin. Kaya sa ating buong buhay, yun ang ating panghahawakan, ang katwiran na ibinihis sa atin sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na tinanggap natin sa pananampalataya lamang. So, ganun kahalaga ang justification. Gayunpaman ay sa yaman na ng biyaya na iyon ay ang Diyos ay hindi tumitigil doon lamang sa justification, kundi sa lahat ng mga sumampalataya kay Kristo ay meron pa siyang binubuhos na patuloy na biyaya
ang biyaya ng sanctification. Ang sanctification ay ang biyaya ng Diyos na tayo ay mas lalong pabanalin. Para mas lalo nating maunawaan, at tignan natin itong tinuturo sa Shorter Catechism. Una, yung turo sa justification. Sabi, justification is an act of God's free grace wherein He pardons all our sins and accepts us as righteous in His sight, only for the righteousness of Christ imputed to us and received by faith alone. Ito nga yung kailangan nating ma-appreciate about justification. Ito ay gawa ng Diyos, and it is by God's free grace na ginagawa niya. Hindi ito na dahil sa kung anumang kabutihan natin, na may nakitang kabutihan ng Diyos sa atin, kundi by free grace ay tayo ay inaring ganap ng Panginoon. Kung tayo ay sumampalataya, ibinibigay sa atin ang katwiran ni Hesukristo. Tignan natin ang pagkakapaliwanag naman sa sanctification. Sabi, sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. Itong makikita natin na laging ini-emphasize, kailangang matutunan ang pagkakaiba ng justification at sanctification at hindi sila i-confuse sa isa't isa. Yung justification ay gawa ng Diyos at tayo ay receptors of God's work lamang. Tinatanggap natin yung gawa ng Diyos. Pero minsan may mga nagsasabi na yung sanctification ay meron ng cooperation mula sa atin. At yung ating pagpapabanal ay tayo ay hinihintay o may condition na yun, hindi tulad ng justification. Pero sa pagpapaliwanag ng Shorter Catechism, at ito ang pananaw ng Reformed, na pag-unawa ng Reformed about sanctification, ito ay God's free grace pa din. At ang pagkakaiba ay hindi na free grace ang sanctification at hindi na ito God's, at kundi God and man. So hindi doon nag-iiba ang sanctification. Ang pagkakaiba ay kung yung justification ay act, yung sanctification ay work, isang work na nagpapatuloy. So yung act ay isang ginawa ng Panginoon, minsan ang ginawa ng Panginoon, at noong ikaw ay ginustify, yun ay tapos na. Sa iyong buong buhay ay hindi na ito maibabaliktad, itong sentence na ibinigay sa iyo about your justification. Pero itong sanctification ay isang progressive work, nagpapatuloy pa din. At yun ang pagkakaiba. Pero kinikilala ng Reformed churches na ang sanctification ay mula pa rin sa free grace ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. At ito ay hindi na naghihintay ng kabutihan mula sa atin o improvement sa atin para siya ay kumilos. Ito ay God's free grace. At ang ginagawa niya sa sanctification ay na we are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. So dito mayroong dalawang bahagi na dinescribe at may words na ginamit that are parang magkasalungat o complementary. Tayo ay we die unto sin and we live unto righteousness. So, ito yung tinatawag dito, yung tinatawag in theology, in old language, na mortification, yung dying unto sin, and ang ginagamit na salita dyan ay vivification, yung pagkakaroon ng yung living unto righteousness. Ito yung pagkakaroon ng buhay. So, minsan, ang ginagamit na lang na salita instead of vivification ay cultivation of grace. Pagpapalago ng biyaya. Pero ito ay nandoon sa dying unto sin and living unto righteousness na makikita natin sa Romans 6. So ito daw yung ginagawa ng Diyos sa sanctification, na yung ating puso ay kanyang binabago out of His free grace, hindi dahil sa nakikitaan niya ng kabutihan, kundi dahil nga nakikita niyang marumi pa rin, kaya niya nililinis. Sa kanyang paglilinis ay nabibigyan niya ng kakayanan yung tao
to die unto sin and live unto righteousness. Itong ganitong lengguwahe makikita rin natin from Heidelberg Catechism sa question 88. Sabi, in how many things does true repentance or conversion consist? At ito ang language nila, kung ang sanctification ang ginagawa ng Diyos, ang repentance o yung buhay ng repentance, yun yung part na ginagawa natin habang tayo ay sinasanctify ng Diyos. Ang ano daw yung in how many things does true repentance or conversion consist? In two things, the dying away of the old nature and the coming to life of the new. What is the dying away of the old nature? It is the heartfelt sorrow for sin, causing us to hate and turn from it always more and more. And what is the coming to life of the new nature? It is heartfelt joy in God, causing us to take delight in living according to the will of God in all good works. So ito yung tinutukoy doon na sa sanctification, dying unto life, dying unto sin, mortification, and living unto righteousness, yun yung vivification. Bilang magkaroon tayo ng pag-unawa ng experience ng tao sa sanctification, kapag tayo ay pinapabanal ng Diyos, ako ay dadaan sa dalawang awit. Ngayon ang ating titingnan ay isang awit. Ito yung Come Thou Fount of Every Blessing. At ang awit na ito ay mas tinitingnang may emphasis on mortification. Hindi na ito ay nahihiwalay o mas mortification lamang ang itinuturo. Hindi mapaghihiwalay ang mortification at yung vivification, ay kundi ito'y sabay na nangyayari sa isang tao sa sanctification. Ngunit itong awit na ito ay nakakatulong na ma-appreciate yung kung paano sa ating sanctification ay mayroong ganitong bahagi na ating nilalabanan pa ang kasalanan at tayo ay patuloy na namamatay sa kasalanan, we die unto sin. At ito yung magandang na i-describe as the experience of a Christian na bigyan ng awit dito sa Come Thou Fount of Every Blessing. Ito yung unang stanza, muli, Come Thou Fount of Every Blessing, tune my heart to sing Thy grace, streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above, praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's unchanging love. So, kung ito yung mga magandang mapansin natin dito sa awit na ito, una siya ay tumatawag doon sa fount of every blessing. Siyempre, ang tinutukoy niya ay ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo. Sa salitang fount of every blessing, sinasabi niya na sa Kanya galing ang lahat ng blessing. So, merong pagkilala na ang lahat ng Kanyang tinatanggap na biyaya ay mula sa Panginoon. Kaya niya tinatawag. Dahil hindi siya hahanap ng, kung siya'y naghahangad ng pagpapala, hindi siya dapat humanap sa iba. At ito ay makikita sa maraming mga talata, sa Ephesians 1:3, ang mga pagpapala daw ay makikita sa Panginoon, kay Hesukristo. Sa James, sinasabi yun na sa Kanya nagmula ang lahat ng every good thing. At sinasabi din sa Jeremiah chapter 2 verse 13 na ito ay isa sa mga matinding kasalanan na hindi dapat ginagawa, ang tumalikod from the fountain of life at maghanap ng ibang source of blessing. So, dito sa awit na ito, tayo ay naggagabayan na ang ating tawagin para sa pagpapala is the fount of every blessing, na siyang lamang na pagmumulan ng lahat ng pagpapala. At ang kanyang dalangin is, tune my heart to sing Thy grace. Itono daw yung kanyang puso para umawit. At ito ay makikita nating isang metaphor for sanctification. Bagamat ang imahe na kanyang ipininta ay yun lamang, ang imahe na kanyang pininta ay yun lamang pag-awit na itono ang kanyang puso, pero
maaari natin itong maunawaan na tumutukoy sa buong kabanalan na yung puso niya ay merong disorder at ito ay kailangang iayos. Merong kulang na pag-ibig at ito ay kailangang dagdagan. Kaya't kung ano man yung wala pa sa puso niya ay hinihingi niya na ito ay maitama. So nakikita niya yung kanyang puso na may pagkukulang, ito'y sintonado, kaya ito'y kailangang ipatama doon sa fount of every blessing. At kaya niya ito ipinapatama, ano ang nakita niyang dahilan, kaya o ano ang kanyang motibasyon, bakit siya humihingi ng ganitong pagtotono? Dahil kanyang nakita, sabi niya, streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Dahil nakita niya yung awa ng Diyos at ito ay hindi tumitigil. At dahil napakayaman ng awa ng Diyos sa kanya, tama lamang na magbigay siya ng pinakamalakas na papuri. Tulad din na ang Panginoon ay dahil napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kung anumang pagkukulang ng pag-ibig natin sa Kanya, dapat nga dalangin natin na maibigay natin sa Kanya yon. So, kaya itong linya na ito ay isang nagpapakita ng standard of perfection. Nakita niya na napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang dapat na papuri sa Kanya ay yung pinakamalakas na pag-aawitan. Kaya niya hinihingi, kaya siya patuloy na humihingi sa Panginoon ng pagpapabanal o pagtotono ng kanyang puso. And continuing that metaphor, yung imahe na ang pinapagawa niya ay itono yung kanyang puso dahil ito ay sintonado, ay sa susunod na linya sabi niya, teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. So yung kanya nang hiningi ngayon ay yung awit ng mga umaawit sa langit. Yun yung ilagay daw sa kanyang puso para nga maiangat siya doon sa tunay na kabanalan na angkop doon sa kadakilaan ng Diyos. So itong kanyang pagtawag sa flaming tongues above ay gusto niyang maisama doon sa heavenly worship, gusto niyang maging kabilang doon dahil nga siya bilang nasa lupa pa ay nakikita niya yung kanyang pagkukulang sa puso, kaya hinihingi niya ngayon na siya'y maturuan din ng mga awit na inaawit sa langit. Itong sumunod na linya, praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's unchanging love. Ito ay pinakamarahil na kanyang tinutukoy ay Mount Calvary, ay kung yung bundok ng Kalbaryo, yun yung Mount of God's unchanging love na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. So, probably Mount Calvary at sinasabi na ito yung maging sentro ng kanyang papuri na kung nakatuon ang kanyang pansin doon ay maitaas ang kanyang papuri. So, makikita natin dito sa unang stanza ang kanyang motivasyon, ano ang kanyang goal, ang hinihingi niya sa kanyang dalangin ay na siya'y pabanalin or yung sanctification, using the metaphor na siya ay turuan ng isang awit. So ito ay may salin sa Tagalog. Ang salin sa Tagalog ng Come Thou Fount of Every Blessing, una ay o bukal ng pagpapala. Ito nga yung disadvantage talaga ng Tagalog. Diba yung fount ay isang syllable lang pero bukal ang kailangan sabihin. And every blessing, lahat ng pagpapala na yun. Kaya lang ay hindi mo maisalin dahil napakadami nung sasabihin. Kaya hindi nagkasya, ang kailangan mo lang sabihin ay bukal ng pagpapala. Ganun pa man, ay unawain na lang natin na ito talaga ang limitasyon ng lengguaheng Tagalog, pero ipapahiwatig pa rin naman ang pagkilala na ang bukal ng pagpapala ay ang Panginoon. Tune my heart to sing thy grace. At yun nga ang naisabi na lang, ituon mong puso ko na awitin kong biyaya ng buong kalakasan ko. Maturuan yung kanyang puso na mas umawit ng mas malakas or ng with all his might. Turuan mo ng sonatang inaawit sa langit. At actually magkaibang sonata sa sonnet.
Pero ito ay ang punto ay na turuan siya noong awit na mula sa langit. Nakuha din yung sense of the English, at purihin kadakilaan ng wagas mong pag-ibig. So medyo nawala yung image of a mount, pero ang punto ay na yung maging center of worship ay yung pag-ibig ng Diyos. So may nakuha naman yung essence of the prayer, ganun pa din na ito ay isang dalangin for sanctification. So yung sumunod na linya ay sumunod na stanza, here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger, interposed his precious blood. Dito sa awit na ito, ay ginamit yung salitang Ebenezer. Sabi niya ay ito daw ay kanyang itinataas, I raise my Ebenezer. Yung Ebenezer ay Hebrew word na ang ibig sabihin ng Eben ay stone, yung Ezer ay help. So ito ay a stone of help. At ito ay ginamit ni Samuel sa 1 Samuel chapter 7 verse 12. At siya ay gumawa ng isang tanda at tinawag niya ang lugar na yun na Ebenezer. At naglagay siya ng bato at sinasabi niya, kaya niya daw nilagay yung bato na iyon, sabi niya, thus far the Lord has helped us. So, ang mensahe nung Ebenezer, nung bato, ay na ito ay paalala na ang tumulong sa atin thus far, hanggang ngayon, ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. So, yun yung ibig sabihin nung Ebenezer. So, itinataas daw niya yung Ebenezer at ito ay, again, acknowledging debt to God for everything. Kasi nga, ang ibig sabihin ng Ebenezer ay hanggang ngayon, ang Diyos ay tinutulungan ako. Yun naman yung pinaliwanag sa sumunod na linya, hither by thy help I'm come. Kaya lang ako nakarating dito ay sa pamamagitan ng iyong tulong. At ang kanyang dalangin, dahil ang Diyos lamang nakita niya na ang Diyos lamang ang nakapagdala sa kanya, sa kanyang ngayong kalagayan, ay ngayon dinadalangin niya na by thy good pleasure safely to arrive at home. Ito ang kanyang inaasahan na kung ang Diyos ang tumulong sa akin simula hanggang sa huli, ang aasahan ko lamang ay ang Panginoon. So ito ang kanyang sinabi, dito naman ay kinikilala niya na sa kanyang buong buhay ay nakasalalay lamang ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paglakad sa Panginoon. So, doon sa sumunod na linya, Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger, interposed his precious blood. At dito inaalala niya ngayon yung past grace from God, na siya'y niligtas, at ito ang ginagamit niya to empower his hope. So he's recalling past grace to strengthen hope in future grace. Yung same saving work is needed throughout his life. So kinakapitan niya kung paanong ang Diyos ang nagligtas sa akin noong ako'y naliligaw, kaya yung pag-asa niya na siya'y aalalayan pa din ay magmumula pa din doon sa parehong biyaya na nagligtas sa kanya nung siya'y naliligaw. Ito ay a metaphoric na communication of the same truth na tinuturo ni Pablo sa Romans 5, na nung tayo ay kaaway pa, ay kinaawaan tayo ng Diyos, doon natin nakita ang kanyang pag-ibig. How much more now that we have been reconciled, shall we be saved by His life. So ito ay mas lalo tayong maililigtas ngayon na we are now reconciled. Ito yung punto na gustong ihatid ni Robert Robinson sa kanyang awit, kung paanong noong dating ako'y naliligaw, yun ang nagligtas sa akin. Ngayon na ako'y patungo na sa langit, ay siya pa rin ang maggagabay sa akin. So, tingnan natin yung salin sa Tagalog. Merong tandang Ebenezer. So ito ay para magkasya yung syllables, muli ganun yung nalang sinabi, merong tandang Ebenezer ng aking kaligtasan. So
dito hindi na ipaliwanag kung ano yung Ebenezer, though sa English na ipaliwanag kung ano yung hither by thy help I'm come. Pero dito sa Tagalog, yun, kailangan na lang nating dalhin yung ating pag-unawa kung ano yung Ebenezer, na ito ay tanda na ang Diyos ang naghatid sa atin, sa ating kinalalagyan. At aking dinadalangin dalhin sa iyong tahanan. So ito yung kanyang dalangin, ito yung kanyang inaasahan na mangyari bilang ang nagdala sa akin simula sa una ay ang iyong biyaya, dalhin mo rin ako sa iyong tahanan. Kay Jesus ay iyong hinanap nung ako'y naliligaw upang di nga mapahamak ang dugo niya'y inalay. So muli, inaalala yung past grace of God in Jesus para magkaroon siya ng pag-asa na magpapatuloy ang biyaya ng Diyos na siya'y iligtas. At ito yung huling stanza. O to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let that grace now, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, O take and seal it for thy courts above. So, dito naman sa linyang ito, dito nga pinaka lumalabas yung kanyang sensitivity to his weakness, pinaka lumabas yung how he is very sensible of how greatly in need he is of the grace of God. Nung sinabi niyang, "Oh, to grace, how great a debtor." Usually ito ay sasabihin natin dahil sa ating minsang katagumpayan na sa salamat sa biyaya ng Diyos na ako ngayon ay nagtatagumpay, o salamat sa biyaya ng Diyos na ako ay ligtas na. Pero dito ang kanyang inaalala at kaya siya napabulalas na ang laki ng pagkakautang ko sa biyaya ay kasi hanggang ngayon at araw-araw ito pa rin ang kailangan kong kapitan. Daily I'm constrained to be. Kailangan niya ay siya'y naipit na ganun siya dahil sa araw-araw nakikita niya na siya'y puno pa rin ng kasalanan. Kaya nga yun yung kanyang dalangin dahil nakita niya na by grace, dahil sa kanyang wandering heart na babanggitin niya sa susunod, kaya siya ay constrained to be always a debtor to grace. At kaya ang dalangin niya, let that grace now like a fetter bind my wandering heart to thee. So yung biyaya, ang hinihiling niya na ngayon na siya ay gapusin o ikadena doon sa Diyos. Kasi ganun na kalala ang kanyang kalagayan, ganun siya ganun kalakas ang kanyang pagkiling na lumayo sa Panginoon, kaya kailangan na ikadena na lang siya. Hinihiling niya na ngayon na ikadena mo na lang ako sa iyo, sa iyong biyaya. At ito nga lumalabas yung kanyang pagkilala ng kanyang kahinaan, kanyang pagkamakasalanan. Hinihiling niya na ikadena mo na lang ako sa iyo. So, ito yung prayer na for mortification, kung paanong yung kanyang kahinaan ay gusto niya ay talagang pigilin ng Panginoon. At ito yung kilalang linya sa awit na ito at isa sa mga pinaka-quoted about this song. Sabi niya, kinilala niya tungkol sa kanyang sarili, prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. At nakita nga niya na siya ay merong ganoong inclination, yun yung natural sa kanya, at na meron siyang natitirang kagustuhan na lumayo sa Panginoon at nararamdaman niya iyon. Kaya kahit na meron na siyang pag-ibig sa Diyos, meron siyang nakikita niya at alam niya naman na meron siyang pag-ibig sa Diyos, gayon pa man meron pa rin siyang pagkiling na lumayo doon sa Diyos na iniibig naman niya. Prone to leave the God I love. Kaya't ang kanyang dalangin, here's my heart, ay ibigay na lang ang puso. Here's my heart, O take and seal it for thy courts above. Na sa'yo na, iselyuhan mo para doon sa iyong langit. Kahit na siya ay merong pagkilala na siya'y makasalanan and therefore not worthy of the presence of God, pero meron nga siyang
tiwala sa biyaya ng Diyos, na sa kanyang biyaya ay maaari siyang patawarin, linisan at dalhin doon sa kalangitan. Dito nga yung kanyang confession of weakness at doon sa kanyang prayer ng Here's My Heart ay kanyang isinusuko na lamang sa Diyos ang kanyang sanctification unto glorification, na yung pagpapabanal sa kanya na dalhin siya hanggang sa kaluwalhatian. Yung dalangin na Here's My Heart, maaaring nagmula, hindi ito naipaliwanag, walang mga paliwanag si Robert Robinson na makikita kung ano yung kanyang mga mismong ibig sabihin, pero maaaring ito'y yung sa Psalm 51, isang confession ni David na nung sa kanyang pagkahulog sa kasalanan, at yung a broken and contrite heart, God will not despise. At siya na habang siya'y nakita niya na siya nga'y makasalanan at meron pa rin ganung pagkapasaway ang kanyang puso kahit na nakikita niya ang pag-ibig ng Diyos, ay ibibigay niya yung puso niya sa Panginoon. His broken and contrite heart, dahil mayroon siyang pananampalataya, it will not be despised. So, ito ang dalangin ng isang ng taong ng mananampalataya sa biyaya ng Diyos, na nakikita niya na sa kanyang patuloy na kasalanan ang kanyang tanging pag-asa ay nasa biyaya ng Diyos, patuloy nga siyang linisin. Kaya umaasa siya na kahit na puno ang kanyang puso ng dumi, ito ay ialay na lang niya sa Panginoon para ito ay linisan. Ito nga yung kahit sa Rock of Ages na mainly about justification, may ganoon ding na natuturo na hanggang sa maging sa ating paglakad in sanctification ay umaasa lamang sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, "Foul I to the fountain fly, wash me Savior or I die." Dahil marumi pa rin at siya'y lalapit lamang doon sa kanyang Panginoon na siya'y linisan. So, ito yung "Come thou fount of every blessing." Sa salin sa Tagalog, labis ang pagkakautang sa dakilang biyaya. Medyo hindi nakuha yung part na daily I'm constrained to be, pero ganun nga ang limitasyon ng ating lengguwahe. Pero yung message sana nung daily I'm constrained to be in English ay matutunan natin na ito'y totoo sa atin, na sa ating pang-araw-araw na buhay ay tayo nga ay may pagkakautang sa biyaya ng Diyos. At yung "Let thy grace now like a fetter bind my wandering heart to thee," ang naging salin, "ang biyaya magisanang sa puso'y tanikala." Yung tanikala ay chain. So yung grace daw ng Diyos, ang biyaya ay maging chain, na siya nga ay ikadena na. Ito yung part ng confession, Panginoon, merong pagkiling na sa iyo ay lumayo. So yun yung prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. At "Here's my heart, O take and seal it for thy courts above, and selyuhan mo at linisin, maging iyo aking puso." So ito yung pagkakasalin na kuha naman yung mga main points, at ganun din na ituturo sa atin yung ating salalay lamang sa biyaya ng Diyos, maging sa hindi lamang sa justification, kundi maging sa ating paglakad sa kabanalan. So, in conclusion, grace thus far and grace still home. Sabi nga sa Psalm 71, 17 to 18, "O God, from my youth you have taught me, and I still proclaim your wondrous deeds. So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me, until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come." So simula pa nung pagkabata, ang Panginoon ang tumutulong sa atin, kaya't ay umaasa pa rin sa pagpapatuloy sa katandaan at sa gray hair. Nilampasan ko yung gray na part, at medyo silver na siya. Pero yung old age, wala pa ako doon sa aking panukat. Pero ganun nga na yung simula pagkabata, nakikita natin ang Diyos ang gumabay sa atin, kaya patuloy tayong umaasa sa ating buong buhay
na Diyos lamang ang mag-iingat sa atin. Tulad na sinasabi ni John Newton sa kanyang awit, "This grace that has brought me safe thus far, and grace will lead me home." At kaya sa ating buong buhay, nakaasa tayo sa biyaya ng Diyos, tulad ng tinuturo sa atin ng "Come thou fount of every blessing." So, may po ba kayong mga tanong, comment about the song? Mababa pa yung Gain. may level mo. May level 2. Hindi naka-on. On. May ilaw dapat. Charge. Hindi po namin sinachurch. Sorry. Wala siyang ganito. Ano? Low back. Mic test. Hello. Ayan. Hindi ako, pagtatanungin niyo ko. Hello. Kuya yung pong as you have mentioned, some of the part of the song may metaphors. So, was there any reason of why is it some of the lines were metaphorically composed? Hindi naman natin malalaman ano yung mga motibasyon mismo, mga pinag-isipan ni Robert Robinson, bakit yun ang kanya naging desisyon. Pero yung paggamit ng metaphor ay ginagawa naman talaga sa Biblia upang mas mai-communicate ang isang bagay. Ginagawa sa Psalms, ginagawa ni Jesus. So, in the same probable purpose na maihatid sa atin yung katotohanan na in understandable way, also for the purpose na magkasya sa awit, and also to yung concrete image ay mas makatulong na mas maunawaan natin ang katotohanan na inahatid. Kaya siguro gumamit siya ng metaphor. Maganda naman yung mga metaphor, and also the metaphors themselves were biblical na yung tayo ay paawitin. Ito ay something na yung mismong sa mga awit na "Great is the Lord, greatly to be praised." Ito ay diretsong tinuturo sa atin na tama na papurihan ng Panginoon, at yun talaga ang dapat na ginagawa natin. Tayo ay umawit. Ito ay ginawa niya ngayon ng lengguwahe na "Tune my heart to sing thy grace." So, at yun naman ding mismong pagtuturo na yun na tayo ay umawit ay hindi lamang patungkol sa mga awit, or at least makikita natin na ito ay nagtuturo din sa atin na yung ating puso ay may mga pagkukulang sa pag-ibig, kaya tayo dapat lumago doon. So, yung metaphor na yun, anuman motivasyon niya, it helps to communicate at mas lalong ma-impress sa atin yung biblical truth, and the metaphors themselves are biblical anyway. So, Brother IE, itong Psalm 23 verse 6, sabi dito, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Ito bang verse na to ay pwede din nating idugtong dyan as just sanctification, bahagi ng sanctification ng Diyos, bukod dun sa mga nabanggit na mga verses? Parehong nandun yung nangyayari yun sa ating buhay bilang mananampalataya, na tayo ay patuloy na hinahabol ng salita ng Diyos. Yung mukhang ang ibig sabihin yan ay hahabulin ka, will follow me all the days of my life. Yung mismong word na ginamit na follow ay as in to stalk or to hunt you down. So, yung tinutukoy na kung ikaw ay, lalo na ang image ng buong Psalm 23 is ay yung pagiging pastol ng Panginoon, at ikaw ay tupa, at yung tupa lagi sa mga
metaphor in biblical language ay naliligaw. So, pwedeng ang tinutukoy nga doon yung mga naliligaw ay hahabulin palagi ng goodness and mercy. At sa ang point nga din ay kung paanong ganito ang Diyos sa kanyang pag-ibig, hahabulin ka ng kanyang biyaya, ikaw man ay lumalayo, hahabulin ka niya. So, ito ay na-experience natin in sanctification. Hindi ko nakikitang directly ganun ka-connected, pero yun yung pagmumulan ng ating hope and assurance na as believer, ganoon ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang commitment na ikaw ay iligtas sa habulin kanya, ikaw man ay maligaw o lumayo. Thank you. Salamat. Salamat, Brother IE, sa ating lesson ngayon. Yung ano lang, na yung kaninang ano mo, parang subtitle mo ba yun, yung hymns helps believers to, ano yung kasunod nun, brother? Helps believer to, Believers to press biblical doctrine. ayun, press upon their biblical hearts. doctrine, yun. Amen. Na ano lang, talagang ano lang din sa akin yung, kasi parang nako-compare ko din before na nung nasa ano pa ako, charismatic pa ako. Parang paulit-ulit lang yung mga kanta, no? Lalo na yung chorus. Para ni-steer up lang yung emotions. Unlike ng mga hymns talaga, na sobrang sa akin, personally, naging, ano siya, hindi lang emotion no? Kumbaga, doctrinally, sa intellectual din, sa isip din natin, bukod sa puso, is, naintindihan natin yung word. Kasi most ng lahat ng hymns talaga is talagang galing sa Word of God din, di ba? No? Kumbaga, inspired ng Word of God, yung mga mga lyrics ba. Unlike ng mga hindi naman lahat, di ko nilalahat, no, ng mga modern na they call it worship song daw, no? Pero kung tutuusin, man-centered naman talaga. Parang ko lang na appreciate ko lang talaga yung lesson natin every Lord's Day sa ating Sunday school, na sobrang thank you kasi natin yung mga hymns natin iniisa-isa. Hindi man siguro natin ma-cover lahat, pero sobrang nakaka-appreciate lang din talaga nung mga natututunan namin na ay ganito pala talaga yung meaning nung may ibig sabihin, at saka may context talaga yung mga lyrics ng mga hymns. Unlike lang ng mga inuulit-ulit, no, paulit-ulit lang, no, na aminin ko, naiyak ako noon, di ba, no, kasi paulit-ulit na-steer yung emotion ko, pero hindi pala yun yung totoong worship. Salamat kasi kumbaga mas natin, natututunan namin na yung yung proper worship para sa ating Diyos. Yun lang siguro, parang additional lang. Yun sa Matthew 6 nga, sinasabi mismo ng Panginoong Jesus na ang vain repetition ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Pero yung pag ang repetition ay vain o walang saysay, ito nga hindi nakakalugod sa Panginoon. Pero hindi din natin nilalahat na lahat ng pag-uulit ay necessarily mali. Bawa Psalm 139, paulit-ulit yun, every other line. At isa sa mga pinakamahabang awit ay mismo in the inspired psalm ay may paulit-ulit. Psalm 150, paulit-ulit na sasabihin, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So, yung awit ng mga anghel, holy, holy, holy. So, sila din ay paulit-ulit sa kanilang mga salita. Pero yung repetition na hindi kinalulugod ng Panginoon ay yun yung vain at walang na nagagawa. Hindi naman yung pagpapakitang tao lamang, at sabi sa kanilang tingin nila sa kanilang pag-uulit ay either nai-impress ang Diyos, mas nalulugod ang Diyos. Hindi naman yun totoo. So, merong mga bagay na dapat ulitin at magandang ulitin. Minsan may naihahatid yung ding mismong pag-uulit. Ang punto naman na gusto natin sa mga awit, may pag-uulit man o wala, ang kailangang maganda, kaya magiging katanggap-tanggap ang pag-uulit, ay kung ito ay mas naghahatid sa atin ng katotohanan ng salita ng Diyos o tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulad nga sabi ni Paul in Colossians 3, ang layunin ng mga awitan
is to let the word of Christ dwell in us richly. So, mas lalong manahan sa atin yung salita ng Panginoon at ito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aawitan. Yun nga, isang insight na sinabi ni John Calvin sa kanyang Introduction to the Genevan Psalter na itong pag-aawitan ay lalo na itong Psalms-inspired Psalms ay para bang ang Diyos mismo ang umaawit sa ating mga puso dahil ibinigay niya sa iyo yung kanyang awit at nais niyang tulad yung mismong dinadalangin dito, tune my heart to sing thy grace. Na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw ay maturuan ng mga awit. So, ito yung gusto nating mangyari at para bang itong awit na ito mismo ay nakakatulong na we sing His grace. Na yung awit na dumadalangin about na turuan tayong umawit, nakaturo sa atin na umawit sa Panginoon. So, yun yung mga hinahanap natin sa mga awit at hindi rin tayo necessarily against sa lahat ng mga bagong kanta. Yung awit na In Christ Alone ay bago, yung Before the Throne of God Above ay bago, yung His Robes for Mine ay bago lang din. Merong si Pastor Romy ay sinalin, pati yung 10,000 Reasons ni Matt Redman dahil meron din itong mga hahatid na mga mensahe na maganda naman. So, hindi necessarily din dahil bago ay hindi natin tatanggapin basta ang awit ay maghatid at makatulong na turo ng biblical doctrine at mas maramdaman natin. Hindi rin natin kinakalaban necessarily yung moving, yung na maging moving ito emotionally, kaya nga siya ginawang awit at kaya din siguro nilayon ng Panginoon na magkaroon ng pag-aawitan ay maramdaman mo yung saya tungkol sa katotohanan na yon. So, gusto naman din natin yung nag-move ng affection. Ayaw lang natin na minamanipulate lang yung iyong emotion kahit na wala namang grace in your heart na sineselebrate talaga. So, yun yung mga gusto natin about hymns at yun yung hinahanap natin sa ating mga awit, bago man o luma. Gusto natin na maturuan tayo to sing yung with true grace in our hearts. Muna. Para sa akin, yung pinaka-memorable na lyrics dun sa kanta ay yung sa English na prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Sa Tagalog, walang ganung effect na mas na memorable din to. So tingin ko parang may mga nuance nga na nawawala pag tinranslate from English to Tagalog kasi English yung tunay niya, original niyang yung pagsusulat sa kanya ng una. Pero etong lyrics na to, parang it's a picture siya ng isang taong parang natetempt magsala. Prone to wander, Lord, I feel it. O parang alam niyang may tendency siyang magsala. Kung kunwari parang nasa gitna ako ng temptation. Tapos naalala ko tong lyrics na to. Ano pwede kong i-meditate na doctrine? Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Siguro ang at least ang recommend sa atin ng song mismo ay una to really just come to God, yung here's my heart. So habang ikaw ay natutukso, nararamdaman mo yon, ang pwede mo ang gawin ay mismong yung puso mong natutukso at yung puso mong nanghihina ay ialay mo sa Kanya o ilapit mo sa Kanya. Yun yung next na lyrics. Isa. At isa pang, yung bago yon ay sinabi niya ay praise the mount I'm fixed upon it. So siguro yung particular na doctrine na to fix our eyes on is the cross of Christ. Na balikan nga natin yon kung paano ang kamatayan ni Kristo ay nagbayad sa ating kasalanan, maging dun sa kasalanan na gusto mong gawin, sa kasalanan na natutukso ka ngayong gawin, tandaan mo na si Kristo ay namatay para dun. At hindi lamang na mag-guilty ka na gagawin ko na naman yung kasalanan na binayaran ng Panginoon, kundi na ito'y magbigay sa iyo ng ganoong kaligayahan na ang dakila ng biyaya ng Diyos na biniharan niya itong kasalanan na gusto kong gawin. Kaya ang magiging direksyon ngayon ng iyong puso ay pasasalamat at kaligayahan na hindi ko na ito gagawin dahil nga sa pasasalamat ko sa Diyos. So, you fix your
you fix yourself upon the mount at ito ay makakatulong sa so sinabi yun ni John Piper sa isang Ask Pastor John na episode, tinanong siya kung ano yung mga practical na pwedeng gawin during temptation. Ay sabi niya, isang ginagawa niya ay to picture Christ on the cross. So yun yung ginagawa niya. Though baka magkaroon ka ng second commandment violation kung talaga gawin mong literal na i-imagine mo yung ganun. Pero ang punto ay to meditate on the truth that Christ has died on the cross even for the sin you are tempted to do. That should empower you or na makagawa ng mas mabuti imbis na lumapit. Comment din dun sa, yun nga, yung tian natin ngayon, yung hymn na diniscuss ay yung doctrine ng sanctification na every time na naghanap tayo ng mga hymns na pwedeng na response and sa pangangaral naman majority ng pagtuturo ay sanctification, sabihin die unto sin and live unto righteousness. And kung ang tema ito ay sa sanctification, sa tingin ko madalas na nagiging hymn of response yung come thou fount of every blessing because of that theme. Hindi lang yun parang dahil maganda yung tono or dahil ito ay madaling awitin, but akmang-akma sa bawat response ng preaching. Kaya nga natin nakita na itong awit na ito ay talagang natili in history as beloved by people. At kung ano man yung iba pang mga awit ni Robert Robinson, ito talaga yung mas nakilala. Probably nakarelate ang maraming mananampalataya across every denomination kung saan-saan. Madaming nagkaroon ng iba-ibang version nito. Kahit si George Whitefield mismo na nangaral kay Robert Robinson ay nagkaroon ng ginawa niya ito ng congregational version, ginawa niyang yung mga pronouns ay plural imbis na singular. So may mga ganong ginawa si George Whitefield kasi nga ito ay tingin niya nakarelate ang maraming tao kaya na-capture niya yung experience ng isang tao sa during the time of sa kanyang buhay na kailangan niya labanan ng kasalanan. At kaya nga ito din ang napili kong sample for a hymn that captures the experience of a Christian mortifying sin. Yun yung nakuha niyang picture na habang lumalaban tayo, kapit lang tayong kapit sa Diyos. At siya ang aasahan natin na maglinis sa atin. Salamat. Yan, kung wala na po, ito na nga po ang Come Thou Fount of Every Blessing, magandang pag-capture ng experience of the Christian in the life of faith. Sa susunod nga, nandun pa rin tayo sa katuruan ng sanctification at ang kukunin ko namang hymn ay isang awit na mas nagpo-focus naman on the other side of yung sanctification, yung vivification, cultivation of grace, or yung mas positive na aspect of hope ng kanyang paglago at yung kanyang hope na siya ay pinapabanal at hindi quite katulad nito na may as parang very sensible of his sinfulness. At coincidentally, yun yung inawit kanina, yung yung talagang lubos na akay or all the way my Savior leads me. Yun yung magiging sunod natin na hymn. Pero anyway, ito yung Come Thou Fount of Every Blessing. Nawa nga patuloy tayong maturuan na ang Diyos lamang ang ating kakapitan para sa ating buong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw nga ang bukal ng lahat ng pagpapala, sa iyo nang gagaling ang lahat ng mabuting bagay. At alam namin na sa aming buong buhay ay Ikaw ang gumabay sa amin at dapat lamang na makita naming Ikaw ang gagabay sa amin sa lahat pa ng aming mga araw. Sa aming kahinaan, Panginoon, ay minsan kami ay nakakalimot sa katotohanan na ito na Ikaw lamang ang aming pag-asa. Minsan ay napapaisip kami na
na meron na kaming sariling kakayanan na labanan ng aming kasalanan. Meron na kaming sariling kakayanan na lumago sa kabanalan. Salamat nga Panginoon sa inyong mga pagpapaalala at maging sa kasangkapan nyo ng awit na ito na magturo sa amin, magtuwid ng aming pag-iisip na ang aming buong buhay ay nakasalalay nga lamang sa inyong biyaya. Kaya dalangin nga namin Panginoon na patuloy niyong pagliwanagin sa amin na kami mga makasalanan, kami nakaasa lamang sa iyong biyaya upang sa gayon kami lumakad sa pananampalataya lamang sa iyong kapangyarihan. Aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.